Habang masayang pinapanood ni Iruka si Naruto na sinasalubong at pinapalakpakan ng buong Konoha, si Zetsu na kanina pa nagmamasid sa labanan ni Pain mula sa malayo, nagdesisyong ipaalam kay Toby ang pagkamatay ni Pain. Kasabay nito, nagsimula na ring bumiyahe ang Team Samway papuntang Konoha, matapos silang utusan ng ika-4 na Raikage. Napansin ni Iruka na halos wasak na ang buong nayon, pero meron pa ring isang punong nakatayo at buo pa rin. Ngumiti siya habang inaalala ang panahon na madalas maupo si Naruto sa swing na nakasabit sa punong yon. Noong araw, madalas mang ulit si Naruto sa nayon, gaya ng pagbuhos ng pulang pintura sa Hokage Rock para lang mapansin. Dahil ayaw sa kanya ng ibang guro, personal siyang tinawag ng Third Hokage para gawing guro ni Naruto, na pumayag naman kahit ayaw niya sa una. Binalaan pa siya ng isa pang guro na si Naruto ay isang atensyon-seeking na pasaway, at ang sikreto raw ay deadman na lang siya. Habang nasa training sa labas para sa ninjutsu, pinakita ni Sasuke ang galing niya sa clone technique. Na hindi nagawa ni Naruto, kaya inisip ni Naruto na karibal niya si Sasuke. Tumawa ang mga kaklase sa epic fail ni Naruto, pero pinagsabihan sila ni Iruka na huwag pagtawanan si Naruto. Natuwa sana si Naruto na may kakampi siya, pero dinugtungan ni Iruka na walang dapat pumansin kay Naruto, kaya nalungkot ulit siya. Kinagabihan, pumunta si Naruto sa gubat pagkatapos ng klase para subukang pag-aralan ng clone technique pero laging sablay. Dumaan siya sa Ramen Ichiraku kung saan inalok siya ni Tuchi ng libreng ramen. Kinabukasan, habang sinusubukan niyang higaitan si Sasuke sa paggamit ng shuriken, narinig ni Naruto ang dalawang estudyante na nag-uusap tungkol sa pagkamatay ng buong clan ni Sasuke at na siya lang ang nakaligtas. Doon na-realize ni Naruto na pareho pala silang ulila. Matapos hindi payag ang sumama sa Test of Courage kasama ang mga kaklase niya, naisipan ni Naruto na gumanti ng prank. Habang nagbabrowse siya ng mga mask sa isang tindahan, bigla siyang itinulak palabas ng tindera at binato pa ng mask sa ulo, sabay sigaw na huwag na raw siyang babalik. Nasaktan, pinulot ni Naruto ang mask at tumakbo palayo habang napapansin na tinititigan siya ng lahat sa kalsada. Hindi niya alam, nandoon din sina Shikamaru at Choji, at nagtataka si Shikamaru kung bakit ganon ang treto ng tao kay Naruto. Pumunta si Naruto sa sementeryo ng Konoha suot ang mask at niloko si Hibachi, isa sa mga nambubuli sa kanya. Nisalayan ni Iruka ang mga batang takot na tumatakbo at nilapitan ang nakamaskarang Naruto habang may hawak na kanay. Nang habarin ni Naruto ang mask, ibinalik ni Iruka ang kanay niya at naalala ang sakit ng mawalan ng magulang sa kamay ng Nine-Tailed Fox na ngayon ay nakasil kay Naruto. Dahil sa ekspresyon sa mukha ng guro niya, tinanong ni Naruto kung bakit ganon lagi ang tingin sa kanya ng mga tao. Sabay takbo palayo, sabay sumpang hindi na siya babalik sa academy. Kinabukasan, nakasalubong ni Iruka si Kakashi na napansin na parang wala ng buhay ang mga mata niya. Noon, si Kakashi ang squad leader sa isang mission kung saan kasama si Iruka pero muntik nang pumalpak dahil sa malasakit ni Iruka sa kalaban. Dahil dito, humiling si Iruka sa Third Hokage na gawing instructor siya sa academy para maipasa niya ang Will of Fire sa bagong henerasyon. Sabi ni Kakashi, dati raw may spark sa mata ni Iruka. Pero ngayon parang wala na. Sinabi ni Iruka na hindi niya matanggap si Naruto kahit alam niyang hindi kasalanan ng bata ang may halimaw sa loob niya, masyado lang daw siyang sakit sa ulo. Pero sagot ni Kakashi, si Iruka lang daw ang kayang kumausap sa puso ni Naruto, at ito na raw ang personal challenge niya. Kinagabihan, nakita ni Iruka si Naruto na naglalaro kasama ang ibang bata sa playground. Pero dumating ang mga magulang at pinagalitan ng isang nanay ang anak niya dahil nakikipaglaro raw kay yung bata na yun na parehong napansin ni na Iruka at Shikamaru. Nang umalis na ang mga bata at magulang, nalungkot si Naruto sa katotohanang wala siyang magulang na uuwian at ayaw sa kanya ng ibang magulang. Nang gabing yun, tinanong ni Shikamaru ang mga magulang niya kung bakit ganon ang treto ng mga tao kay Naruto. Hindi masabi ni Shikako ang totoo, kaya sabi na lang niya sa anak na huwag pakinggan ang sinasabi ng iba at tratuhin si Naruto ayon sa gusto niya. Kinabukasan, niloko ni Hibachi si Naruto na pumunta sa liblib na lugar kung saan nakatambak ang mga bangkay ng kalaban at sinabing magiging magkaibigan sila pag ginawa niya ito. Tuwa-tuwa si Naruto, akala may friends na siya, kaya tumakbo agad papunta roon. Sa klase, napansin ni Iruka na wala pa rin si Naruto, kaya tinanong si Hibachi kung nakita niya ito. Nagsinungaling si Hibachi at sinabing hindi. Pero narinig ni Shikamaru ang panloloko niya, kaya binuking niya si Hibachi sa harap ng klase. Dali-daling lumabas si Iruka para habulin si Naruto. Tumakbo si Iruka papasok sa gubat, naaalala ang babala ng kapwa guro na may mga spy pa raw ng kalaban sa lugar. Nahanap niya si Naruto at sinubukang pilitin itong bumalik sa academy. Pero sagot ni Naruto, hindi raw siya maiintindihan ni Iruka dahil wala itong alam sa pagiging iniiwasan at tinatreto parang basura.
Kailangan daw niyang gawin to para magkakaibigan at matanggap siya ng mga tao. Matigas pa rin si Iruka, kaya ginamit ni Naruto ang sexy no jutsu para makapagtakas. Nagutom si Naruto kaya balak niyang pagtripan ng pugad ng ibon. Pero may nakita siyang kanay ng kalaban. Hindi niya alam na may secret intel report pala itong naka-attach. Habang pauwi siya sa Konoha, inatake siya ng 3 kunoichi na gusto ang kanay. Ayaw ni Naruto ibigay, kaya tumakbo siya at ginamit ang mga trap sa paligid para mapigilan sila. Nadapa siya at nahulog sa bangin pero nasalo siya ni Iruka at tinangkang tumakas. Buti na lang dumating si Kakashi na na-alert ni Shikamaru at isiwin lang niya ang 3 kunoichi gamit ang lightning cutter. Sa Konoha, iniisip ng third Hokage na ang intel na laman ng kanay ay tungkol sa patrol patterns ng Konoha at dahil nahanap ito ni Naruto, aksidenteng na-save niya ang buong nayon. Nagpasalamat si Iruka sa third sa pagtatalaga sa kanya bilang guro ni Naruto. Sabi niya, nabalik ang passion niya sa pagtuturo at gusto niyang ipasa ang Will of Fire sa mga batang tulad ni Naruto. Sa labas ng academy, pinagalitan ni Iruka si Naruto sa pagiging pabaya. Nabanggit niya ang lakas at respeto ng third Hokage. At kung paano ang fourth Hokage ang lumaban sa Nine Tails. Dito ipinangako ni Naruto na magiging Hokage rin siya balang araw. Nang marinig ito, kumuha si Iruka ng kanay at nag-ukit ng guhit sa puno, sabay sabing kapag narating ni Naruto ang level na yon, pwede na siyang maging Hokage. Sa kasalukuyan, nakangiti si Iruka habang nakatingin sa marka sa puno na pagtanto niyang narating na ni Naruto ang taas na yon. Habang tumatakbo si Yamato pauwi matapos marinig na nasa 8-tailed form si Naruto, gulat siya sa pagkasira ng buong Konoha. Pero sabi ni Shikoku, si Pain ang Some-Iron ng village at si Naruto lang mag-isa ang tumalo sa kanya. Mas lalo pang nabigla si Yamato nang marinig na si Naruto mismo ang nagkontrol ng transformation niya. Biglang dumating ang isang Anbo at sinabing may emergency council meeting at kailangan si Shikoku roon. Samantala, nagpapahinga si Sasuke at nagtataka kung nasaan si Suigetsu. Biglang pumasok si Suigetsu hawak ang Kubakura Bocho, sabay sabing binalikan niya pa raw ito sa Valley of Clouds and Lightning. Pagbalik niya, inutusan ni Sasuke ang Taka na maghanda dahil diretso na sila sa Konoha. Sa kabilang banda, inireport ni Zetsu kina Kisame at Toby na patay na si Pain at umalis na rin si Conan. Inutusan ni Toby si Kisame na hulihin ang 8 Tails habang siya naman ay may lakad na gamit ang demonic statue of the outer path para ipagpatuloy ang kanilang plano. Habang may emergency meeting ang konseho kasama ang Land of Fire, pinilit ni Nakaharo Utatane at Homura Mitokodo si Fire Daimyo na palitan si Tsunade bilang Hokage dahil wala na ito sa ulirat at sinisisi nila siya sa pag-atake ni Pain. Alam ni Shikoku na gusto lang agawin ni Danzo ang pwesto ni Tsunade, kaya dali-dali siyang pumasok para i-nominate si Kakashi bilang ika-6 na Hokage ng Konoha. Tuwa naman ang Land of Fire sa suggestion kasi si Kakashi ay student ng 4th Hokage na student ni Jiraiya. Na student naman ng 3rd Hokage. Pakiramdam nila si Kakashi ang perfect choice kaya halos aprobahan na ito ng daimyo pero biglang sumingit si Danzo. Sabi niya, dahil galing si Kakashi sa linya ng mga naunang Hokage, dala pa rin ito ang mga lumang turo ng 3rd na sa tingin niya ay nagpapahina sa nayon. Dagdag pa niya, walang ginawa ang pamumuno ni Tsunade para pigilan ang pagdami ng Akatsuki at hindi pa niya idineklara si Sasuke bilang missing nin. Kaya ayon kay Danzo, siya ang dapat maging susunod na Hokage. Napao ang daimyo at opisyal na niyang in-announce si Danzo bilang ika-6 na Hokage ng Konoha. Samantala, sinabi ni Sakura kina Naruto, Shizune at Kakashi na malabo nang magising si Tsunade sa koma kasi ginamit niya lahat ng chakra niya para gamutin ang lahat ng sugatan sa nayon. Habang kumukuha ng tubig sina Naruto at Sakura, tahimik lang si Kakashi at naalala ang panahon na una siyang na-assign sa Team 7. Nang ma-assign si Kakashi bilang leader ng Team 7 na kinabibilangan ni Naruto, Sakura at Sasuke, tahimik niyang pinanood ang buong araw nila, nakita niya ang accidental kiss ni Naruto at Sasuke, ang pagsugod ni Naruto kay Sasuke para mapansin siya ni Sakura, at ang pagtatain ni Naruto dahil sa panis na gatas. Nang ilabas ni Kakashi ang mga bell, napaisip siya na wala masyadong teamwork ang tatlo at mukhang di sila papasa sa bell test niya. Habang nagaganap to, pinapagalitan ng dalawang matanda sa konseho si 3rd Hokage dahil isinama si Naruto sa isang team na kasama si Sasuke. Para sa kanila, di dapat pinapalabas ng nayon si Naruto. Di nila alam, pinapanood sila ni Danzo, at iniisip niya na kaya ginawa yun ng 3rd ay dahil alam nitong kayang kontrolin ng Sharingan ang Nine Tails. Balik sa kasalukuyan, habang pinapanood ni Kakashi sina Naruto at Sakura na papalayo, sinabi niya sa sarili niya na nasa kanya na ang responsibilidad para pigilan si Sasuke. Sinimulan na ng mga taga-Konoha ang pag-rebuild ng village nila at sobrang bilis ng progress dahil sa jutsu ni Yamato na wood-released serial pillar houses technique.
Tinanong ni Naruto si Sakura kung magiging ayos ba si Tsunade. Pinakalma siya ni Sakura, pero deep inside siya rin mismo ang gusto ng yakap. Biglang may dumating sina Inari at Tazuna mula sa Land of Waves para tumulong sa pag-aayos ng Konoha. Sabi ni Inari, ang ganda na raw ni Sakura ngayon, sabay reminiscing sila ni Naruto tungkol sa huling pagkikita nila. Noong natapos ang mission nila dati sa Land of Waves, napansin ni Naruto na nawala ang free ramen coupon niya sa Ichiraku. Napagtanto niya na baka naiwan niya sa bahay ni Tazuna. Kaya dali-dali siyang bumalik habang sina Kakashi at Sakura ay naglakad pabalik ng Konoha. Habang pauwi, nakita ni Tazuna ang coupon at ibinigay kay Inari. Kilala agad ni Inari na kay Naruto yun, kaya nagdesisyon siyang ibalik ito. Habang papunta si Inari para ibalik ang coupon, sinugod siya ni Akane, Yamabuki. At isa pa nilang tropa. Binyuli nila si Inari dahil feeling sikat daw ito mula nang matalo si Gato, wala na raw sina Team Pito para protektahan siya. Pero narinig sila ni Zori at War Aji, dating tauhan ni Gato. Matagal na silang nag-aabang na umalis sina Team Pito para makabalik sa kalokohan nila. Kinidnap nila sina Inari at ang mga kasama niya. Sa hideout, tinulungan ni Inari makatakas ang mga kasama niya kahit alam niyang delikado para sa kanya. Samantala, nagkita sina Naruto at Tazuna. Sabi ni Tazuna na umalis si Inari para ibalik ang coupon. Habang naglalakad sa kakahuyan, nakita ni Naruto ang coupon niya sa lupa at napansin ni Sasuke na may signs ng kaguluhan. Nakita ni Naruto ang slash mark sa puno, signature moves ng dalawang thug na natalo na niya dati. Nang masukol na si Inari, tumalon siya sa rumaragasang ilog pero sinagip siya ni Naruto. Sabi ni Naruto, naka-escape na yung mga kaibigan ni Inari at sinabi sa kanya ang nangyari. Gumamit si Naruto ng multiple shadow clone technique para labanan ang mga thugs. Sumabay si Sasuke gamit ang Fume Shuriken at Shadow Shuriken combo. Dumating sina Tazuna at ang ibang villagers at sumuko na lang ang mga kalaban. Tinali sila. Nagpasalamat si Inari kay Naruto, sabay iyakan sila sa tuwa. Pero mas naiyak si Naruto nang ma-realize niyang nawala na naman ang coupon niya. Pagkatapos ng memory trip, sinabi ni Inari kina Naruto at Sakura na sina Akane at mga tropa niya ay mga karpintero na rin ngayon, gaya niya. Sabi ni Tazuna, di raw aasenso ang Land of Waves kung hindi dahil kay Naruto. Bilang pasasalamat, sinabi ni Inari na ang unang bagay na itatayo niya ay bagong ramen Ichiraku para kay Naruto dahil nangako si Naruto noon na ililibre siya ng ramen kapag nakapunta siya sa Konoha. Sinimula ni Tazuna na purihin si Naruto sa mga ginawa niya at tinawag siyang bayani, kaya naalala ni Sakura yung mga panahong si Naruto ay nakakainis pa at laging may kalokohan, pero nakakatawa rin. Ang mission noon ng Team Pitong ay alagaan si Condor, isang ostrich. Naiirita si Sasuke kasi sabi niya paulit-ulit na lang daw ang mga mission nila tulad ng pag-alaga ng pusa at aso dati. Habang papunta sila sa isang baryo, napansin nila ang gulo sa gitna ng kalsada sa pagitan ni Sukado at Cat Azo. Hindi makapatay si Sukado, kaya nag-decide si Naruto na tulungan siyang mag-practice. Habang near-reset ng gang leader na si Kanaban ang laban, napansin ni Naruto na hindi lumalaban si Cat Azo. Pinatigil niya ang laban at lumabas ang totoo. Pinadala si Sukado ng pamilya niya para patayin si Cat Azo bilang ganti kasi napatay daw nito ang kamag-anak nila. Pero sinabi ni Cat Azo na ang gulo ay sa pagitan ng kapatid niyang kambal at ng kamag-anak ni Sukado at aksidente ang pagkamatay. Dahil may asawa at anak na bagong pang-anak ang kapatid niya, pumalit siya para siya ang mamatay sa halip. Nagkaayos ang dalawa at tinulungan sila ng Team Pito para talunin si Kanaban at ang gang niya. Pauwi na sila sa Konoha, sinabi ni Naruto na walang kwenta ang paghihiganti pero sinupalpal siya ni Sasuke na hindi raw niya maiintindihan kung gaano kahalaga ang vendetta. Nang matapos ang alaala, lumapit si Kakashi sa apat at nagpasalamat kina Tazuna at Inari sa pagpunta para tumulong. Nagtanong si Tazuna kung nasaan si Sasuke kaya nalungkot si Sakura habang nag-alangan si Kakashi sa isasagot. Si Naruto ang nag-cover up at nagsabing nag-away sila ni Sasuke kaya umalis ito sa nayon pero panangakong babalik niya ito para magkita silang muli ni Tazuna at Inari. Sa isip ni Sakura, nagpapasalamat siya kay Naruto sa paghawak sa sitwasyon habang iniisip ni Tazuna kung baka may love triangle silang tatlo. Habang papalayo ang dalawang karpintero, sinabi ni Naruto kina Sakura at Kakashi na noong nag-away sila ni Sasuke, sinabi nito na hindi niya maiintindihan ang sakit na dinadala niya. Naalala ni Naruto na sinabi rin ni Pain ang ganun sa kanya. Sabi ni Naruto, ngayon alam na niya kung anong nararamdaman ni Sasuke nung araw na yon dahil naranasan na rin niya ang pakiramdam ng gusto mong gumanti nung pinatay si Jiraiya. Dagdag niya, balang araw lalabanan niya ulit si Sasuke at ibabalik ito sa Konoha para maging buo ulit ang Team 7.
Kinausap ni Gaara sina Konkuro at Temari tungkol sa pagkasira ng Konoha at kung kakayanin pa ba nitong makabangon, lalo na't hindi makakilos ang Hokage nila. Sabi ni Gaara, okay lang ang Konoha basta anden si Naruto, sabay naalala niya ang nakaraan. Pagkatapos ng Konoha Crush, nung nagpa siya ang Suna na ayusin ulit ang alyansa nila sa Konoha, nagkasundo ang dalawang bansa na magpadala ng tig-iisang shinobi squad para kalabanin ang mga bandido sa hangganan. Pinadala ang Team 7 mula sa Konoha. At mula sa Suna naman ay si Gaara, na kusa raw sumali para baguhin ang landas niya, kasama sina Core Obi at Yaoki, na takot sa kanya kasi alam nilang may Shukaku siya. Nagulat ang Team 7 na makakatrabaho nila si Gaara at parang hindi na siya dating killer, naalala pa ni Sakura nung muntik na siyang patayin ni Gaara dati. Bago maghiwa-hiwalay ang mga teams, sinabi ni Gaara kay Kakashi na pinadala raw ng Suna Council ang kanilang Anbo para patayin siya habang nasa mission. Natunto ng Anbo si Gaara at ginamitan siya ng water-firing puppets para eye-trap. At pinahina ang buhangin niya gamit ang puppet water release, Dance of Mystic Rain. Sinigawan ni Gaara sina Core Obi at Yaoki na tumakas at doon nila na-realize na iniingatan pala sila ni Gaara at hindi siya yung halimaw na sinasabi ng Suna. Si Naruto naman, na nauna nang sumapak sa Anbo at hinanap si Gaara, pinagalitan sina Core Obi at Yaoki sa pagtakas at pag-iwan sa kaibigan nila. Nilabanan ni Naruto ang Anbo gamit ang multiple shadow clone technique. Bumalik sina Core Obi at Yaoki para tulungan si Gaara. At nabigla siya sa ginawa ng dalawa. Sinugod ni Gaara ang natitirang Anbo at tinapos gamit ang sand bullet. Dumating si Kakashi at sinabihan ni Gaara sila ni Naruto na huwag nang galawin ang Anbo kasi tao pa rin daw niya mga ito kahit anong tingin nila sa kanya. Tinuloy ng grupo ang mission at natalo nila ang mga bandido. Pagkatapos ng mission, nagpaalam ang mga team at sinabi ni Core Obi at Yaoki na kaibigan na nila si Gaara. Ngumiti si Gaara dahil sa wakas nagkaroon siya ng koneksyon sa mga tao niya. Dahil sa nabuo niyang ugnayan sa lahat ng taga-Suna at napatunayang hindi lang siya basta halimaw, naging case cage si Gaara. At dahil kay Naruto nagbago ang buhay niya, sinabi ni Gaara sa mga kapatid niya na habang nasa Konoha si Naruto, siguradong magtatagumpay ang nayon. Nasa tent sina Sakura, Shizune, at Tonton sa tabi ni Tsunade na comatose pa rin mula nung umatake si Pain sa Konoha. Dumating sina Choji at Naruto dala ang lunch para sa kanila. Pagkaalis ni Naruto papunta sa Ramen Ichiraku para tumulong sa pag-rebuild, nag-usap sina Choji at Shizune tungkol sa energetic na ugali ni Naruto. Dahil sa sinabi ni Choji, nagka-flashback si Sakura. Naalala niya yung araw na kakauwi lang ni Naruto mula sa isang mission sa unknown na village at parang may sakit. Napahatching si Naruto kay Sakura na paalis na rin sa sariling mission. Maya-maya pagkatapos niyang mag-food trip sa Ramen Ichiraku, nagpapahinga si Naruto sa apartment niya nang biglang may dumating na mga medical need ng Konoha para hulihin siya. Habang tumatagal, tinatakasan ni Naruto ang mga medical team pati ibang shinobi na inutusan ni Tsunade para hulihin siya. Nang ma-interrogate ni Naruto ang isang medical nin, nalaman niyang utos pala ni Tsunade ang paghuli sa kanya dahil pinaghinalaan siyang may dalang rare na chakra virus na nagpapahina sa kakayahang mag-form ng chakra. Dahil nga recovering pa ang village mula sa Konoha Crush, ayaw ni Tsunade na may makasira pa lalo sa lakas ng village. Nang sa wakas ay nahuli na si Naruto at dinala sa Konoha Hospital, lumabas na hindi pala siya infected. Galit na galit si Naruto at humingi ng sorry kay Tsunade. Pero ang sagot lang ni Tsunade, drill lang daw yon at thanks sa cooperation niya. Lalong nainis si Naruto at nagwala habang nagtatapos ang flashback ni Sakura. Sabi niya, baka nga totoo yung sinabi ni Choji na, ang mga tanga. Di tinatabla ng sipon, pero siguradong si Naruto marunong manggulo ng eksena. Pagkatapos ng pag-atake ni Pain, pinadala sina Neji at Tenten sa Konoha Ninja Tool Research Facility, detached office para kumuha ng mas maraming sandata. Naalala ni Tenten ang huling beses na pumunta siya sa lugar na to. Dahil hamina ang puwersa ng Konoha pagkatapos ng Konoha Crush, pinadala ang Team Guy, si Naruto ang pansamantalang pumalit kay Lee na injured, sa isang weapon maker na si Io para kunin ang 1,000 shuriken at 1,000 kanay. Pero imbes na ibigay agad ang mga sandata, pinakita ni Io ang mga luma at walang kwentang armas na gawa niya. Habang nasa labas ang Team Guy para magmeryenda, si Tenten ang naging temporary team leader at bumalik sila sa lab pero nawawala na si Io. Nalaman nila na nagtatago siya sa likod ng pader na may traps. Na-clear lahat ni Tenten ang traps at nakita niya ang isang kwarto na punong-puno ng mga best weapons ni Io. Samantala, dumating ang dalawang goons na sina Gamero at Kusun para kunin lahat ng armas ni Io. May dala silang Dako at Suruken. Dalawang prototype weapons na gawa ni Io. Dahil dito, tinalo nila agad sina Naruto at Neji.
Pero pinatumba sila ni Tenten gamit ang bagong weapon ni Io na tinawag na Jadonda. Pagkatapos ng laban, humiling si Tenten na sana mapasa kanya na lang ang Jadonda, pero tumanggi si Io kasi gusto pa niyang i-upgrade yun. Binalik ni Neji si Tenten sa realidad habang tumatawid sila sa tulay papunta sa research facility, iniisip ni Tenten kung napaperpekto na kaya ni Io ang Jadonda. Habang nagsisimula ng mag-rebuild ang Konoha matapos ang pag-atake ni Pain, kinuwento ng ostrich na si Condor sa mga baby ostrich kung paano siya nagkaroon ng karibal na ang pangalan ay Naruto na laging humahadlang sa kalayaan niya. Matapos siyang mahuli noon ng Team 7, nakatakas siya at natutong gumamit ng ninjutsu para ipagtanggol ang sarili. Dahil dito, pinadala ni Tsunade sina Naruto, Shino, Lee, at si Kitetsu bilang team captain para habulin siya sa Zero Training Ground. Nang makita nila si Condor, sinubukan siyang hulihin ni Shino gamit ang mga insekto niya pero kinain ng mga ito ng mga insect-eating plants. Talo si Lee sa suntukang kangaroo at si Kitetsu at Naruto ay di rin natalo si Condor kaya nagdesisyon ng squad na umatras muna. Pero biglang dumating si Condor kasama ang tropa niya, ang 4 Ninja Animal Warriors, at inatake nila ang mga shinobi. Habang si Shino ay lumalaban sa anteater na kumakain ng insekto niya, si Lee ay nakipagsuntukan sa kangaroo at anak nito. Gumawa si Condor ng mga shadow clone para labanan si Naruto at mga clone niya, habang si Kitetsu ay natalo mismo ni Condor. Habang akala ni Kitetsu mamamatay na siya, ang iniisip niya lang ay ang kapartner niyang si Izumo, at ang pangarap nilang maging Jonin ng sabay. Sakto naman, dumating si Izumo na galit kasi hindi siya isinama ni Tsunade. Pinagsama nila ang water-released starch syrup capturing field at conch shell maze para talunin si Condor at madala pabalik sa Konoha. Pagkatapos ikwento lahat ni Condor sa mga baby ostrich, nakita siya ni Naruto at tinanong kung tatakas na naman siya. Tinawag siyang bobo ni Condor, sabay takbo kasama ang mga baby ostrich habang hinahabol sila ni Naruto.